Pinagubaril hanggang sa mapatay ang isang radio commentator sa Bukidnon. Hinala ng karelasyon ng biktima, may kinalaman sa trabaho ang krimen. Makibalita tayo kay Claus Fuentes ng GMA Northern Mindanao. Sa sinapit ng radio commentator na si Joash Dignos, halatang ayaw na siyang buhayin ng mga salarin. Niratrat siya ng bala ng mga hindi pa nakikilalang salarin malapit sa isang tindahan sa Barangay Hagkol, Valencia City, Bukidnon. Nagtamo siya ng 22 tama ng bala sa leeg, dibdib at iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa mga kasamahan ni Dignos, nag-iinuman sila ng mangyari ang krimen. Tumayo raw si Dignos para umihi at doon na narinig ng mga saksi ang magkakasunod na putok ng baril. Sumigaw pa raw ang biktima. Na daw unom, daw lang ha. Pero mauna na ang number nga, unom daw ka suspitsado. Sakay daw kini og duha ka motor na ay duha ka driver niya, ang upat daw mo ay mibabaog. May posibleng nga mitira sa base sa ilang giistorya. Naniniwala ang mga kasamahan at live-in partner ni Dignos na may kaugnayan ang krimen sa kanyang trabaho sa media. Marami raw kasi itong pinupunang politiko sa kanyang programa sa Radio Abante. Ilang beses na rin daw nakatanggap ng death threat ang biktima. Ay daghan man na sa una pa na niya nga kakuan. Daanan naman kung siya ana kay part na sa iyang trabaho gyud. Hinala ng live-in partner may kinalaman sa pagpaslang kay Dignos si Valencia Mayor Jose Galarion. Ang mga previous gud niya nga mga issues is kuan. Kanang about lagi sa mayor nato diri sa kuan sa Valencia. Mo nagid iyang ka balik-balik og kuan gyud takol nga topic. Naniniwala rin ang station manager ng Radyo Abante na may kinalaman sa trabaho ang krimen. Pinuntahan ng GMA News ang bahay ni Mayor Galarion pero ayon sa kanyang anak, wala roon ang alkalde. Hindi rin muna raw sila magkukomento. I cannot disclose his whereabouts because for security reason, because of this tragic event. Anyway, you can just come back next week kay mag-duty man siya next week. Nahihirapan naman ang pulisya sa pag-iimbestiga. Ayaw na raw kasing ipa-autopsy ng ka-live-in partner ng biktima ang labi nito. Nagalaw rin daw ang crime scene bago pa nila ito marating. Meron po tayong na-recovered na 2 fired cartridge cases ng caliber 45 po. At saka isang fired bullet allegedly of caliber 45 din po. At saka meron din tayong na-recovered na caliber 22 homemade na revolver. Claus Fuentes, Nagbabalita, Pilipinas.